Para manalo sa digmaan, kailangan mo ng mga sundalong handang lumaban para sa'yo. Mukhang walang nagpaalala kay Vladimir Putin. Akala ng presidente ng Russia, matatakpan niya ang kalupitan sa Ukraine sa pag-alok ng mataas na sahod. Mukhang hindi na sapat ang perang pangako para kumbinsihin ang mga sundalong Russian na ipagpatuloy ang laban. Gusto na nilang tumigil at mukhang hindi kayang kumbinsihin ni Putin ang mga ito na magandang ideya ang mamatay ng malagim para matapos ang kanyang espesyal na operasyong militar. Maraming sundalo ni Putin ang sumuko matapos tumangging lumaban. Nawawalan ng kontrol si Putin sa mga tauhan niya, kaya't lumalamang ang Ukraine habang papalapit ang digmaan sa 2026. Noong Disyembre 31, iniulat ng United 24 Media ang datos mula Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War ng Ukraine. Hindi gaanong napansin iyon habang natatapos ang 2025. Ipinakita ng datos na maraming sundalong Ruso ang nahuli mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Mas nakakaintriga, 2025 ang may pinakamaraming pagsuko sa ngayon. Mahigit 10,000 sundalong Ruso na ang nahuli ng Ukraine sa loob ng halos 4 na taon at patuloy pa itong nadaragdagan. Kaya napapaisip tayo kung bakit. Tatalakayin natin ang sagot sa tanong na yan sa video. Pero marahil ang pinakamalaking sagot dyan ay ito. Naglunsad ang Ukraine ng isang proyekto na layuning bigyan ng paraan ang mga sundalong Ruso na sumuko at magpasakop kahit saan man sila naroroon sa harapan. Ang programang Gusto Kong Mabuhay ay isa sa maraming halimbawa ng pagiging malikhain ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang kanyang digmaang ekspansyonista. Nag-aalok ang Gusto Kong Mabuhay ng magandang oportunidad sa sundalong Ruso na gustong umiwas sa digmaan. Maaari mong bisitahin ang proyekto ng Gusto Kong Mabuhay sa sarili nitong website kung saan agad mo itong makikita. Nag-aalok ito ng maraming paraan ng komunikasyon na maaaring gamitin ng isang sundalong Ruso para makipag-ugnayan sa programa. Kasama sa mga ito ang chatbot sa website, link sa Telegram channel, at Contact Us page na pwedeng gamitin ng sundalo para magpadala ng mensahe sa mga posibleng Ukranyanong huhuli sa kanila. Makikita rito ang talino ng konsepto. Hindi lang alok ng Ukraine ang mapayapang pagsuko sa Russia, pinadadali rin nito ang pagsuko ng mga sundalo ni Putin. Isang mabilis na mensahe lang, magsisimula na ang proseso. Gusto kong mabuhay. Iniuutos din nito ang pagsunod sa Geneva Conventions para sa tamang pagtrato sa mga bilanggo, lalo na sa mga sumusukong sundalo. Mas maganda pa ang ganung pagtrato kaysa natatanggap ng maraming sundalong Russian sa sarili nilang militar, kaya mas ginaganahang sumuko. Pinangakuan ang mga sundalo ng maayos na kulungan, 3 beses na pagkain, medikal na pangangalaga, at pagkontak sa pamilya. Sensasyonal, pero hindi ibig sabihing di totoo. Noong Disyembre, may ulat na ilang tropang Ruso, dahil sa gutom, balak kainin ang mga kasamahan. Ipinapakita ang hirap ng supply ng pagkain ng militar ng Rusya sa Ukraine. Di maganda ang kalagayan. Gusto kong mabuhay. Sinusulit niya iyon. May voluntaryong paraan ang programa para makauwi sa Rusya ang bihag na sundalo sa pamamagitan ng pagpapalitan ng bilanggo. Kung nais ng sundalo, maaari siyang maghanap ng kanlungan sa Ukraine o ibang bansang Europeo matapos ang digmaan. Sa madaling salita, may ilang Ruso na hindi lang sumusuko, kundi sumusuko ng todo-todo para tuluyang makatakas sa hawak ni Putin. Ang I Want to Live ang nagbahagi ng datos mula United 24 Media sa Telegram na nagpapakita ng pagdami ng mga sumusuko sa puwersang pro-Putin. Dumarami bawat taon ang mga Rusong sumusuko. Sa 2,025 mas marami ng nahuling sundalong Ruso kaysa sa pinagsamang bilang ng 2,022 at 2,023 ayon sa Telegram. Karaniwan, 60 hanggang 70 Russian Armed Forces na sundalo ang sumusuko linggo-linggo at umabot sa 350 kada linggo noong Agosto 2024, simula Hunyo 2023, mas madalas mahuli ang mga sundalong Ruso kaysa Ukranyano ng mga Ruso. Interesante ang datos na ito at marami pang iba na galing sa parehong pinagmulan. Ilan sa mga numerong ibinahagi ng proyekto ay nagpapakita na ang mga dating chismis tungkol sa kalagayan ng militar ng Rusya ay totoo pala. Magsisimula tayo sa datos tungkol sa demograpiko. Ayon sa United 24 Media, ang karamihan sa mga nahuli, mga 83%, ay mga karaniwang sundalo. Kadalasan,
Ito ay mga infantry at mababang ranggo na sundalo na sumusuong diretso sa mga drone ng Ukraine, umaasang makaligtas. 13 lang sa mga nahuli ang non-commissioned officers at 3 ang opisyal. Hindi lahat ng sundalo ay kusang sumuko. Madalang ilantad ng Russia ang opisyal nila sa panganib na mahuli. Sa halip, mas gusto nilang hayaang ang mga ordinaryong sundalo. Gamitin natin ang salitang hindi kaaya-aya pero tama naman ang mailagay sa linya ng putukan ng Ukraine. Mas nagiging interesante ito. Maraming nadadakip na sundalo ay hindi mula sa Russia. Mga 7 sa bawat 10,000 na nahuli. Nakatumbas ng humigit kumulang 700 ay natukoy bilang mga dayuhang bayarang sundalo na kinuha mula sa 40 iba't ibang bansa. 2 hanggang 3 bagong dayuhang mandirigma ang natutuklasan bawat linggo. Dagdag pa ng United 24 Media. Kadalasang karamihan sa mga nahuhuli ay kontraktual na sundalo. 76 sa mga nahuli ay kontraktual na sundalo. Karamihan galing sa mga bilangguan ng Russia o pribadong kumpanya ng militar. Ang mga namobilisa ay bumubuo ng 19 sa mga nahuli at ang mga conscript na sinabi ni Putin na hindi ipapadala sa labanan. Nang simulan niya ang kanyang digmaan, ay bumubuo ng mga 5 sa mga nahuli. Parang nagsisinungaling si Putin. Basta may paa at kayang humawak ng baril, pwede ka nang mamatay sa Ukraine. Natuklasan ng Ukraine mula sa mga nahuling sundalo na gumagamit ang Russia ng mapanlinlang at minsang sapilitang recruitment ng mga sundalo. Bukod pa rito, marami sa mga sundalong iyon ay may mga kriminal na record o kasaysayan na nagiging dahilan para maging mahina sila sa mga mapanuksong kontrata na iniaalok ng Kremlin sa kanila. Mga 1/4 ng 10,000 na huling sundalo ang nagsabing napilit o nalinlang silang sumali sa militar ng Russia. Yan pa lang ay nabunyag na. Ipinapakita nito na halos 1 sa bawat 4 na sundalong Ruso ay talagang ayaw sa kinalalagyan nila. Dahil napilitan lang silang mapunta roon o niloko sila tungkol sa pupuntahan nila. Para sa isang leader na humihingi ng walang pag-aalinlangang katapatan mula sa kanyang mga sundalo, mukhang si Putin ay masigasig pang bigyan sila ng maraming dahilan para talikuran ang kanyang layunin. Nagsisimula pa lang sa pagkuha sa kanila kahit ayaw naman talaga nilang maging bahagi ng layuning iyon. Pabor si Putin sa mga may kriminal na record dahil 40 sa mga nahuli ay sangkot sa pagnanakaw, pananakit, droga at pagpatay. 38 sa mga nahuling sundalo ay walang trabaho. Bago sila sa militar ng Rusya, 30 ay di nakatapos ng high school at 7 lang ang may mataas na pinag-aralan. Nagsisimula na tayong magkaroon ng ideya tungkol sa estratehiya ng pagre-recruit ng mga Ruso. Sa pamamagitan ng pamimilit at kasinungalingan, kumukuha si Putin ng mga maaaring ituring na pinakamahina sa lipunang Ruso. Nakatuon siya sa mga mababa ang pinag-aralan. Marahil dahil naniniwala siyang mas malamang na pumayag ang grupong ito ng mga tao na sumali kapalit ng rubles dahil hindi nila kayang kumita ng ganito kalaki sa ibang paraan, maliban sa iniaalok ng militar ng Rusya. Ang mga kriminal pwedeng mamili, kulungan o Ukraine. Ipinapakita nito ang kalagayan ng mga kulungan sa Rusya dahil marami ang lumilipat sa Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, may mga may sakit din. Marami sa mga nahuli ay may malalang sakit tulad ng Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, tuberculosis, diabetes, at sakit sa pag-iisip ayon sa United 24 Media. Pinatunayan ng estadistikang ito ang maraming dating chismis sa ulat ng militar ng Rusya. Iniulat ng Telegraph noong Setyembre 2025 na ayon kay Dmytro Shmailo ng Ukrainian Security and Cooperation Center, ginagamit ng Rusya ang may sakit na sundalo para salakayin ang Pokrovsk. Kadalasang may mga sakit ang mga sundalong iyon ayon sa I Want to Live at pinipilit silang magsuot ng armband bilang pagkakakilanlan. Kung walang mas angkop na salita, ang mga sundalong may impeksyon na ginagamit ng Rusya bilang pambala sa kanyon ay may parehong kagamitan tulad ng ibang unit ng militar. Sa katunayan, pareho lang ang antas ng kanilang mga supply at talagang mababa ito. Sinabi ni Milo sa The Telegraph noong Setyembre at idinagdag pa niya, ang tanging pagkakaiba mula sa mga malulusog na tauhan ng militar ng Federasyon ng Rusya ay ang iba't ibang palatandaan ng mga may impeksyon, partikular na ang pagkakaroon ng mga espesyal na benda. Tungkol naman sa mga hindi gaanong nakapag-aral na tila tinatarget ng mga recruiter ni Putin, ang mataas na bilang ng kanilang pagkakasama sa mga nahuli ay nagpapakita ng tinatawag ng British Broadcasting Corporation na pagbabagong anyo ng digmaan sa Rusya bilang isang hagdang panlipunan. Noong Enero 2025, nakita ng outlet na insentibong pinansyal ang pangunahing gamit ng Rusya sa pagre-recruit. Noon, ang mga nire-recruit ay may paunang bayad na 400
at 50 at sahod na hanggang 600, mas mataas kaysa karaniwang kita ng mga Ruso. Medyo nakakatukso talaga ang alok na yan mula sa panig ng Rusya. Hindi sinasabi ni Putin sa mga mahihirap sa Rusya na madalas silang mapunta sa landas ng mga drone ng Ukraine. Kinukumpleto ng leader ng Rusya ang panlilinlang sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pagsisilbi sa militar ng Rusya ay isang pagkakataon para sa mga sundalo na mapabilang sa mga elite ng lipunan ng bansa. Para sa mga kulang sa edukasyon at kriminal na madalas mahuli sa Ukraine, napakatukso ng alok na iyon. Tiyak na aasa pa rin tayo sa ganitong mga tao sa hinaharap. Sila ang tunay at orihinal na elite ng bansa. Ayon sa British Broadcasting Corporation. Ayon kay Putin, noong Disyembre 2024, hindi na nakapagtaka kung bakit marami sa kanila ang sumasali. Kailan sila nagparehistro? Ang alternatibo mo ay ang mabuhay sa kahirapan, mabilanggo sa Russia, o dahan-dahang mamatay sa sakit. Malaking bagay ang malaking kita at pangakong mapasama sa elite ng lipunang Ruso. Posible ring kasinungalingan ito, lalo na't 122 milyon sundalo ng Russia ang biktima ng digmaan ni Putin. Kasama na rito ang tinatayang 10,000 ayon sa ulat ng Ukraine na nahuli niya. Hindi ka elite kung nabaril ka o napasabog ng drone ng Ukraine. Pinag-usapan din natin kanina ang paggamit ni Putin ng mga dayuhang mandirigma at sugatang sundalo na tila pinababayaan niya matapos magamit para sa kanyang layunin. Ayon sa United 24 Media, ipinapakita ng datos na mas inuuna ng Russia ang mga etnikong Ruso na bagong nakakulong at walang malalalang sugat sa pagpapalitan ng bihag. Hindi na pinapansin ni Putin ang mga sugatan dahil di na sila magagamit sa labanan. At kung tila mabigat ang paghusgang iyon? Sabi ng United 24 Media ganoon nga ayon sa mga opisyal ng Ukraine. Hindi bababa sa 200 at 37 POWs na bumalik sa Russia ang namatay o nawawala sa Ukraine. Pagkatapos maipadala muli, 4 pa ang muling nabihag na nagpapakita ng paulit-ulit na gawain ng Russia na kunin ang mga medyo malulusog na sundalo at ipadala silang muli para mamatay. Tungkol naman sa mga dayuhang mandirigma, mukhang maliit ang tsansa nilang makabalik sa Russia kahit pa gusto nila. Iyan ang halimbawa ng tunay na iniisip ni Putin tungkol sa mga sundalong hindi taga-Russia na sumasali sa kanyang digmaan. Ayon sa ulat ng Australian Broadcasting Corporation News ng Australia noong Disyembre, puspusan ang ginagawa ng Russia para mahikayat ang mga dayuhang mandirigma na sumali. Gumagamit ito ng mga kampanya sa social media na nag-aalok ng parehong malalaking sahod na ibinibigay sa mga kontratang sundalo sa Russia at maging ang posibilidad ng pagkamamamayan ng Russia ay iniaalok din sa mga dayuhang mandirigma. Sa katapusan ng 2025 tinangkang punan ng Russia ang kakulangan sa tauhan sa pag-recruit ng mga dayuhan. Iniulat ng Australian Broadcasting Corporation News na ayon sa defense tech company na Open Minds, isang katlo ng mga anunsyo ng kontrata na inilalathala ngayon ng pamahalaan ng Russia ay nakatuon para sa mga dayuhan. Tumaas sa 4,000 at 500 kada buwan ang mga anunsyo sa kalagitnaan ng 2,000 at 25 mula sa 100 lang isang taon at kalahati ang nakaraan. Iyan ay nagsasabi ng marami tungkol sa kalagayan ng tauhan ni Putin. Nagsisimula ng matauhan ang mga mamamayan kung ano ang naghihintay sa kanila sa Ukraine. Sa totoo lang, kulang na talaga ang mga etnikong Ruso na maaaring gamitin ni Putin, lalo na mula sa mga kategorya ng tao na gustong targetin ng mga Russian recruiter. Kaya mga dayuhang mandirigma na ang kinukuha nila. At ang mga dayuhang iyon ay siguradong magugulat sa kanilang mararanasan pagdating nila sa Ukraine. Mas mabuti pa ang pagtanggi ng Russia na isama sila sa palitan ng bihag kaysa sa sinapit ng ibang hindi Rusong sundalo sa militar. Libreng tulugan, kama, at tawag sa pamilya ay parang langit kaysa maging karne sa gilingan ng laman. Ayon sa The Telegraph noong Enero 12, pinipilit ng Russia ang mga taga-Afrika na sumali sa militar at ipadala sa delikadong misyon na parang kamikaze. Sabi ni Oleksandr Sherba, embahador ng Ukraine sa South Africa, ipinapakita ng pagtrato ng Russia sa mga South African na sundalo ang paghamak ni Putin sa mga sundalong kinukuha ng Russia mula sa Afrika. Maaaring maraming pakitang gilas ang Russia sa kontinente ng Afrika. Pero kapag ang isang tao mula Afrika ay napunta sa digmaang ito, nagiging parang karne lang sila sa gilingan ng digmaan, sabi ni Sherber.
Dagdag pa niya, tinitingnan ng Russia ang Africa sa pananaw ng isang imperyo. Sa madaling salita, para kay Putin, ang Africa ay isa lamang pinagkukunan ng yaman na pwedeng pagsamantalahan. Mas handa ang Russia magsinungaling para makuha ang gusto, lalo na sa pagkuha ng kontraktual na sundalo mula sa kontinente. Madalas, paghuli ng Ukraine ang pinakamainam na paraan ng mga sundalo para makaligtas dahil maliit ang tsansang makuha nila ang gantimpala mula Russia. Umiiral ang imperialistang pag-uugali sa militar ng Russia at sa mga matataas na opisyal. Sabi ng The Telegraph, may video noong Enero 11 ng mga sundalong Aprikano na umaawit sa kanilang wika sa Nyebeng kagubatan. Nagkomento ang sundalong Ruso habang nagvi-video, tingnan mo kung gaano karami ang disposable. Dagdag pa niya, mag-iiba ang kanta ng mga sundalo kapag nasa harapan na sila. Hindi ito dapat palusutin, kahit na may digmaan at galing pa sa mga namumuno. Ibinubunyag ng mga sundalong Ruso na nahuli ng Ukraine ang mga pattern ng pamimilit, panlilinlang at tahasang pagkamuhi sa mismong mga taong ipinapadala ni Putin upang ipaglaban ang kanyang digmaan. Hindi iyan ang paraan para mapataas ang morale. Ang pinakalungkot dito ay hindi naman talaga mataas na morale ang hinahanap ni Putin. Ang gusto niya ay walang tanong na katapatan kapalit ng perang iniaalok ng Russia. At ang katapatan na iyon ay umaabot sa pagiging handa ng isang sundalong Ruso na mamatay kapag iniutos niya. Mahigit 10,000 na at marami pang nadadagdag. Ang iba ay hindi handa o nahuli. Tiyak marami pa ang susunod. Ayon sa If I Want to Live, mas maraming sundalong Ruso ang nahuli ng Ukraine noong 2025 kaysa noong 2000 at 22 at 2000 at 23 na pinagsama. Isa pang pattern, dumarami ang sundalong Ruso na sumuko at napupunta sa kustodya ng Ukraine, na nagpapakitang mas marami na ang gustong tumakas sa kalupitan ni Putin. Nakita na natin ang mga numero at alam nating napakaraming sundalong Ruso ang sumusuko. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Ukraine? Una, bawat sundalong sumusuko ay nangangahulugan ng pagkawala ng isang tao na binabayaran ng malaki ni Putin at inaasahan niyang sasali sa mga pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Iniulat ng Interfax na pinakamaraming bihag na sundalong Ruso ay nahuli sa Pokrovsk, Bakhmut District ng Donetsk, Kursk Region at Pololi District ng Zaporizhia. Lahat ng mga rehiyong ito ay mga lugar kung saan nagtamo ng matitinding pagkalugi ang Russia sa laban nito kontra Ukraine. At ang pagsuko ng mga sundalo ay lalo pang nagpalala sa mga pagkaluging iyon dahil humina ang mga pag-atake na inilulunsad ng Russia. May isa pang nakakaintrigang punto rito. Ang Russia ang puwersang umaatake sa Ukraine. Malinaw ang pahayag. Pero lumala ang issue ng sabihin ng Ukraine na mas marami silang nahuhuling sundalo ng Russia kaysa kabaligtaran. Hindi dapat yon nangyari. Karaniwan, mas maraming nahuhuli ang umaatake dahil sila ang inaasahang sumakop ng teritoryo at pumalibot sa tropa. Sobrang hina ng mga galaw ng Russia, kaya palaging hindi nila nagagawang ihiwalay ang mga puwersang depensibo ng Ukraine. Madalas, ang mga umaataking Ruso ay nahuhuli sa mga patibong na ginawa ng Ukraine o kaya naman ay nakakakuha lang ng mahihinang pwesto na sila rin mismo ang napapalibutan, kaya nauuwi sa pagkakahuli nila. Nakalamang ang Ukraine dahil sa maraming sumukong Ruso. Alam nila ito, kaya nabuo ang programang Gusto Kong Mabuhay. Tinawag ang irregular warfare bilang psychological warfare ng makabagong panahon. Sa pagpapalit ng traditional na PSYOP o psychological operations, gamit ang mobile technology at social media, naabot ng Ukraine ang mga kalabang sundalo sa pamamagitan ng smartphone para maghasik ng takot, kalituhan, at hikayatin ang pagsuko ayon sa ulat. Ginagamit ng Ukraine ang teknolohiya para hikayatin ang mga Ruso na sumuko. Baka di nila naisip dati na opsyon ang sumuko. Lalo na baka mas mabuti pa ang trato kaysa sa sariling opisyal at komandante. Sa usapin ng leverage, ang makahuli ng maraming sundalong Ruso ay nangangahulugan din na mas marami ring sundalo ng Ukraine ang maaaring maibalik kapag nagkaroon ng palitan ng mga bihag. Noong Enero 2000 at 24 na ibalik ng Ukraine ang 200 at 30 sundalo kapalit ng 200 at 48 prisoner of war na ibinalik sa Russia. Mahalagang isaalang-alang ang impormasyon mula sa bawat nahuling o sumukong sundalong Ruso.
Maaaring malaman ng Ukraine ang mga detalye o kakulangan ng mga pamamaraan ng pagsasanay ng Russia mula sa mga ordinaryong sundalong nahuhuli nila. Maaari rin nilang malaman ang tungkol sa kakulangan ng supply sa mga sektor, kung saan nahuli ang mga sundalo, o kung gaano kalalaki ang mga klase sa basic training. Parehong makakatulong ito sa Ukraine na magkaroon ng ideya kung ano ang aasahan nila sa mga susunod na pag-atake ng Russia. Sa mga bihirang pagkakataon na may opisyal na nahuhuli bilang bihag, maaaring malaman ng Ukraine ang tungkol sa buong mga operasyon na maaari nilang kontrahin. Sapat na ang impormasyong nakuha para bigyang katwiran ang pag-iral ng mga programang gaya ng I Want to Live. Ang pinsalang dulot ng datos mula sa organisasyong iyon at Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War ng Ukraine sa impresyon ng Russia bilang mahusay na puwersang militar ay dagdag na benepisyo. Hindi matanggap ni Putin na marami sa kanyang sundalo ang sumusuko sa Ukraine. Marami ng problema ang Russia pagdating sa lakas tao. At ang pinakamalaki rito ay mas marami ng napapatay na sundalo ng Ukraine kaysa sa napapalitan ng Russia sa pamamagitan ng kanilang pagre-recruit. May nasirang mahalagang bagay sa Russia na nagpapahina sa kontrol ni Putin sa militar. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga problemang bumabalot sa hukbo ni Putin. At maraming salamat sa panonood.